Ang Cavite Bus Rapid Transit (CBRT) project ay nagsimula na ang konstruksyon noong second quarter ngayong 2025. Ang buong proyekto ay inaasahang matapos sa 2028. Sa pamamagitan ng isang joint venture, ang sistema ay magkakaroon ng dedicated lanes para sa mabilis na biyahe na kokonekta sa Metro Manila sa pamamagitan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange (PTEX). At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Cavite Bus Rapid Transit (CBRT) project ay target na magsimula ng partial operation sa huling bahagi ng 2025, na inaasahang magbabawas ng travel time sa pagitan ng Cavite at Metro Manila. Ang kabuuang proyekto ay tatagal hanggang 2028 at magkakaroon ng 37 stations at 3 terminals. Layunin na bawasan ang oras ng biyahe ng halos kalahati sa pamamagitan ng dedikadong bus lanes at scheduled trips. Magkakaroon ng 37 na istasyon at 3 terminal na tatakbo sa 42 kilometro na ruta. Magiging konektado sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa mas madaling paglipat sa Metro Manila. Magbibigay ng mas maginhawa, malinis, at kaaya-ayang kapaligiran sa mga pasahero. Matatandaan, higanteng infrastruktura na Megawide Construction Corporation ay nakakuha ng 1.87 bilyong pesos kontrata para sa pagtatayo ng kauna-unahang Bus Rapid Transit (BRT) ng Cavite na magpapaganda sa paglalakbay sa buong lalawigan. Makakasama ng Megawide ang Maplecrest Group Incorporated sa joint venture na naatasang bumuo ng unang BRT sa Cavite. Base sa project sheet, ang Cavite BRT system ay naglalayong mapabuti ang koneksyon sa pagitan ng mga lungsod at munisipalidad sa Cavite. Nilalayong din itong ipakilala ang isang bagong uri ng pampublikong sasakyan sa lalawigan na maaaring makaakit ng mga komersyal na pag-unlad malapit sa alignment at mga istasyon. Ang proyekto ay nahahati sa dalawa gaya ng iminungkahi ng Megawide at Maplecrest, ang aktwal na BRT at isang point-to-point P2P system. Ang 42 kilometrong sistema ay mag-uugnay sa mga lungsod ng Cavite, dadaanan ng BRT ang Kawit, Imus, General Trias, Tanza at Trece Martires, habang ang P2P ay magkokonekta sa Metro Manila sa pamamagitan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, na pinamamahalaan din ng Megawide. Bilang pitch, ang Cavite BRT system ay bubuo sa 2 yugto, na ang unang leg ay sumasaklaw ng 15 kilometro sa BRT alignment at 26.5 kilometro sa P2P segment. Ang Megawide ay magtatayo ng 2 terminal at 27 istasyon sa unang yugto, na ang mga operasyon ay nakatakdang magsimula sa 2026. Ang ikalawang seksyon ng proyekto ay magdaragdag ng 20 istasyon sa pagkakahanay, na mag-uugnay hanggang sa bagong kapitolyo ng probinsya ng Cavite. Ang bawat isa sa mga istasyon ng BRT ay dapat na kayang tumanggap ng hindi bababa sa 1 bus sa anumang oras. Para sa mga terminal, dapat silang may 2 bay bawat isa at 4 na transport lane para sa feeder lines. Mag-aambag ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite sa pagsasakatuparan ng proyekto sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkuha ng right-of-way at pag-i-issue ng mga kinakailangang permit para sa pagtatayo. Ang mga commuter ay maraming nasasabik tungkol sa maraming mga proyekto ng Bus Rapid Transit, BRT, na hinahabol ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan.
Ang mga BRT ay mataas na kapasidad ng mga pampublikong sistema ng transportasyon na nagbibigay ng mabilis, maaasahang serbisyo sa pamamagitan ng mga makabagong ideya tulad ng dedicated bus lanes, off-board fare collection, platform-level boarding, high-frequency service and transit signal priority. Para sa karamihan, tumatakbo ang isang nakalang median lane ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, isang high-volume highway na nag-uugnay sa mga lungsod mula sa hilaga hanggang timog ng Metro Manila. Ang sistema ng EDSA Carousel ay kulang pa rin sa platform-level boarding at automatikong koleksyon ng pamasahe, ngunit ito ay isang malayong nasigaw mula sa karaniwang serbisyo ng jeep, bus na nagtitiis ang mga commuter ng Metro Manila. Samantala, ang Cebu BRT, tinawag na Cebu Interim Bus System o CEBUS, kamakailan ay ginanap sa isang 3-day trial run, September 17 hanggang 19, 2025, kasama ang unang 2.38 km ng Phase 1 na magkokonekta sa terminal ng bus ng Cebu South sa Cebu IT Park. Ang buong kahabaan ng Phase 1, kung makumplito, ay magiging isang 13 kilometers na serbisyo sa bus na may 17 na stops. Ang CEBUS ay ang sagot ng lokal na pamahalaan sa malubhang kalsada ng lungsod, magkakaroon din ito ng dedicated bus lanes. Samantala, ang Davao High Priority Bus System, isang 70 bilyong pesos proyekto na may financing mula sa Asian Development Bank. Ang bagong serbisyo sa bus ay papalitan ng karamihan, kung hindi lahat, umiiral na mga serbisyo sa transportasyon sa kalsada sa Davao City na may mga modernong bus, karamihan sa electric, na sumasakop sa isang 137 km core network at 489 km ng mga ruta ng feeder, isang kabuoang 29 na ruta. Ang proyekto ay inaasahan na bahagyang mapapatakbo sa pamamagitan ng 2026 at tinatayang maglingkod sa 800,000 mga pasahero araw-araw.